Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Ang recording ay nagpapakita ng isang kumikinang na Su Jingming na nagsasagawa ng isang napakalaking suntok na hugis dragon laban sa napakalakas na ayop. Habang nanonood ng proyeksyon, sina Lei Yanggang at ang dalawang estudyante ay namamangha. Sinabi ng mga estudyante na ang aura ni Su Jingming ay katumbas ng Storm Thunder Bear at nagtataka kung paano siya naging napakalakas ng napakabilis. Si Wu Guang ay humingi ng kanilang mga opinyon. Sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante ay inamin na ang lakas ni Su Jingming ay napakalakas at hihigit sa imahinasyon at nagtatanong kung siya ba ay isang mid-rank tier 3 lamang. Ibinunyag ni Wu Guang na noong makilala niya ito, si Su Jingming ay nasa high rank tier 3 na. Nagulat ang lalaking estudyante, hindi makapaniwala sa napakabilis na pagunlad. Itinuro ni Lei Yanggang na ang isang high-rank Tier 4 na hayop ay madaling mapupuksa ang karamihan ng mga ability user na nasa parehong ranggo. At idinagdag ng lalaking estudyante na lalong hindi kapanipaniwala na natalo ni Su Jingming ito sa malapit na labanan. Upang bigyang katatwiran ng ganitong lakas, inisip ng lalaking estudyante na baka si Su Jingming ay isang espesyal na kaso ng haka-haka na baka paborito ng punong guro. Itinaboy ito ni Wu Guang at ipinaliwanag. Ang kalamangan ni Su Jingming ay ang kanyang hindi kapanipaniwalang talento bilang isang S-rank na ability user. Sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante ay nabigla nang malaman na isang freshman sa universidad ay maaaring maging high-rank tier 3. Kinumpirma ni Wu Guang na si Su Jingming ay isang lalaking gulang na first year na estudyante lamang. Napakasakit ito sa grupo. Napagtanto nila na bagaman ang kanilang average na edad ay mas mataas, ang isang taong gulang ay labis na nahuhusayan sila na nagpaparamdam sa kanila na sinayang nila ang kanilang taon ng pagsasanay. Makita ang kanilang mga ekspresyon na talunan, ipinaliwanag ni Wu Guang na hindi niya ipinakita ang video para hadlangan sila, kundi para hikayatin silang gawing pinakamataas na layunin si Su Jingming. Nagbukas ng isip, sumang-ayon sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante na nagpapakita ng bagong pagpapasya. Humiling si Lei Yanggang ng kopya ng recording at plano ng instructor na i-upload ito sa panloob na webpage ng Martial Arts Hall. Gayunpaman, ang lalaking estudyante ay nagbanggit ng alalahanin. Napaalala sa kanya na malapit nang magsimula ang National University League. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakalimot, bumuntong hininga si Wu Guang at nagpasya na huwag i-post ang video. Ipinaliwanag niya na kung makikita ito ng ibang mga universidad, titingnan nila si Su Jingming bilang target sa palaro. Nabanggit niya na ang Magic City University ay nasa pangalawang pwesto noong huling pagkakataon at binanggit na sa lakas ni Su Jingming, sila ay nasa magandang posisyon para labanan para sa unang pwesto. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Su Jingming sa tunog ng tumatawag na telepono. Nang mapagtanto na natulog siya ng 2 araw ng tuluyan, sinagot niya ang tawag kay Principal Ling. Binabalasihan siya na ang Heaven's Mandate Sect ay nag-aayos ng paghihingganti. Tiniyak ng punong guro na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay protektado, ngunit hinihimok siyang durugin agad ang kanyang protective talisman kung makatagpo siya ng panganib, dahil malamang na siya ang pangunahing target. Tinanggap niya ang babala. Inisip niyang medyo ligtas siya dahil sa mahigpit na seguridad ng kanyang lokasyon at ang talisman, kaya naman nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa madilim na punong tanggapan ng Heaven's Mandate Sect, 2 tauhan na nakasuot ng hood ay lumuhod sa kanilang pangkalahatang pinuno. Inireport nila na ang bahagi ng Magic City ay nangangamba sa mabilis na paglago ng S-rank na freshman na Su Jingming at humihini ng pahintulutan na patayin siya. Itinanong ng pinuno ng sect ang kanyang lokasyon at sinabi ng isang tauhan na pangalang Bluedale na si Su Jingming ay nagsasanay sa Thunder Secret Realm at hindi aalis doon sa ilang panahon. Inutusan ng pinuno ng sect si Bluedale na alisin si Su Jingming at sirain ang Secret Realm ng Thunder Martial Arts Hall. Masayang tinanggap ni Bluedale ito na ipinapahayag na nasisiyahan niyang manghuli ng henyong tao. Ang isa pang miyembro ay may kumpiyansa sa kanyang tagumpay.
Bilang isang mid-rank Tier 4 user, naniniwala siyang walang magiging mali kahit ang beast punong guraw na si Ling Guang ay maki-intervene sa kanyang space type na kakayanan. Pabalik sa lungsod, naglalakad si Su Jingming sa isang masiglang palengke na nakadekora para sa parating na Spring Festival. Nakaramdam siyang lungkot na muli siyang mag-iisang magdiriwang ng pista. Inisip niya ang kanyang pag-unlad sa pagpapayaman. Binanggit na bagaman ang pagsipsip ng Thunder Crystal Core ay nagbigay ng malaking tulong, nakikita niya pa ring masyadong mabagal ang bilis ng pagpapabuti. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Upang makahanap ng mas mabilis na pag-unlad, dumating siya sa isang napakalaking skyscraper na kumikislap ng elektrisidad. Umaasa siyang hindi siya mabibigo ng pasilidad na ito, ang Thunder Tower. Naalala niya ang mataas na rekomendasyon ng kanyang senior brother na si Zhang Lo. Sa loob ng Thunder Tower, ipinakita ni Su Jingming ang kanyang credentials sa isang receptionist na nagsabi na ang kanyang S-Class Pass ay nagbibigay sa kanya ng oras na paggamit sa lihim de silid sa ikatlong palapag. Nagtataka siya kaya tinanong niya ang kahalagahan ng ikatlong palapag. Ipinaliwanag ng receptionist na ang tore ay may mga palapag at kung mas mataas ang palapag, mas maganda ang mga kondisyon para maobserbahan ang natural na kidlat. Nasiyahan si Su Jingming kaya nagpasisya siyang gamitin agad ang kanyang pass. Dumating siya sa ikatlong palapag. Pumasok siya sa lihim na silid. Sa una ay nalilito siya dahil walang nakikitang kidlat. Gayunpaman, ang hilaw na berdeng elektrisidad ay nagsimulang kumislap ng husto sa paligid ng silid. Nabighani si Su Jingming kaya inahabot niya ang kamay para hawakan ng enerhiya. Natukoy niya itong fundamental na anyo ng kidlat kaya umupo siya ng naka-cross-legged para mag-cultivate na binanggit na hindi tulad ng thunderstorm zone. Ang silid na ito ay nagpapahintulot sa kanya na maobserbahan ng malapit ang masising detalye ng elemento. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Su Jingming ang kanyang sesyon na ramdam ang tagumpay. Ini-compute niya na kung makakapag-cultivate siya ng patuloy sa silid na ito sa mas mababa pang mga araw, maaabot niya ang kinakailangang husay para gawing likido ang kanyang kidlat. Nabigla siya nang may kumakatok sa sliding door. Maingat na sinabi ng receptionist na natapos na ang oras ng kanyang paggamit. Sabik na magpatuloy, tinanong ni Su Jingming kung paano mapapahaba ang kanyang oras. Ipinaliwanag ng receptionist na ang dagdag na oras ay dapat ipagpalit gamit ang Thunder Crystal Course. Gayunpaman, ang ikatlong palapag ay tumatanggap lamang ng Tier 4 na course. Ang isang low-rank Tier 4 core ay nagbibigay ng isang oras na paggamit at bawat dagdag na minor rank ay nagdaragdag ng karagdagang oras. Nagulat si Su Jingming sa napakamahal na halaga. Ini-compute niya na dahil ang isang low-rank Tier 4 core ay nagbebenta ng mahigit sa milyong grade currency, ang pagsasanay sa silid ay nagkakahalaga ng milyon bawat oras. Sinabi ng receptionist na maaari niyang gamitin ang Thunder Crystal Course para sa mga palapag na ika-4 hanggang ika-5. Gayunpaman, tinanggihan niya ito. Mas gusto niyang manatili sa ikatlong palapag. Nagulat ang receptionist nang ilabas niya ang dalawang high-level na Thunder Crystals na naging dahilan para humanga ang babae sa kanyang kayamanan. Ini-compute niya na ang dalawang course ay magbibigay sa kanya ng 6 na oras na pagsasanay. Nagtatakang tungkol sa tuktok ng tore, tinanong ni Su Jingming kung ano ang kailangan para ma-access ang mga palapag na mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang naroroon. Ipinaliwanag ng receptionist na ang mga palapag na ika-1 hanggang ika-6 ay nangangailangan ng Tier 5 na course, habang ang mga palapag na ika-7 hanggang sa tuktok na ika-10 na palapag ay nangangailangan ng Tier 6 na course. Nasiyahan siya, humingi siya ng paumanhin sa pag-aabala sa kanya at nagpatuloy sa kanyang pag-cultivate. Pagkalipas ng ilang oras, sa labas ng Thunder Martial Arts Hall, naglalakad si Su Jingming kasama ang kanyang senior brother na si Zhang Lo. Nagbiro si Zhang Lo na dapat tratuhin siya ni Su Jingming ng pagkain sa susunod na pagkakataon. Inihiwaging na ang kanyang junior brother ay nakakuha ng 10 milyong halaga sa pagbebenta ng 4 na singsing at iba't ibang material mula sa hayop. Mabilis na sumangay si Su Jingming, ipinahahayag ang kanyang pasasalawat sa koneksyon na nagdulot ng magandang negosyo.
lumipat ang pag-uusapan tungkol sa kamakailan lang tagumpay ni Zhu Jingming. Nabanggit ni Zhang Lo na narinig niya mula kay Instructor Wu na pinatay ni Zhu Jingming isang high-ranked Tier Storm Thunder Bear, sinasabing napakabilis ng bilis ng kanyang pag-unlad bilang isang freshman. Mapagpakumbabang tinanggihan ni Zhu Jingming ang papuri, iniuugnay niya ang kanyang tagumpay sa magandang talento. Hindi makapaniwala sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, tinanong ni Zhang Lo ang kanyang mga plano sa Spring Festival at ang mas batang estudyante ay naglalayong bumalik sa Thunderstorm Zone at malamang na hindi babalik para sa pista. Pinuri ni Zhang Lo ang kanyang dedikasyon, ngunit pinayuhan siya na bumalik ng maikling panahon para sa pista. Ipinaliwanag niya na ang Thunder Martial Arts Hall ay magdadaos ng auction na maaaring maglaman ng mga bagay na nakaka-interes siya. Ito ay nakuha ang pansin ni Zhu Jingming. Natukoy niya na ang kanyang kasalukuyang sandata ay hindi na sapat at nagpasya na ang auction ay maaaring maging perpektong pagkakataon para mag-upgrade ng sandata. Nang makumpirma ang kanyang interes, ipinangako ni Zhang Lo na magre-reserba siya ng pwesto para sa kanya. Nakapagdesisyon na sila. Nagpaalam si Zhu Jingming at umalis patungo sa Thunderstorm Zone. Samantala, sa isang komportableng kwarto sa ibang lugar, si Sekhok ay masayang nakaupo sa kama kasama si Jiang Quan. Masayang inihahayag niya ang kanyang plano na bisitahin ng Thunder Secret Realm sa panahon ng Spring Festival, lalo na para makita si Zhu Jingming. Masayang hiningi niya sa mas matandang babae na samahan siya. Tinanggap ni Jiang Quan ng nakayayang ngiti. Dito siya iniisip na tila nais ng kanyang kaibigan na ibahagi ang kumpanya ni Zhu Jingming sa kanya. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!